Okay, magandang araw po sa inyo. Welcome back sa aking channel. Itong pong araw na ito ay maraming naganap sa politika. Kwentong politika po tayo muli. Hindi po ako masamahan. At sana po ay magkausap-usap po tayo sa mga darating pong panahon. Ito po ang pag-uusapan po natin ngayong araw, yung nangyaring pagsuko ni Senador Jinggoy Estrada dahil naglabas na po ang 5th Division ng Sandigan Bayan ng kanyang arrest warrant para sa kasong plunder. Non-bailable po yan. Pero bago po siya basta sumuko o sumurrender, siya po ay nag-press briefing kung saan marami siyang sinabi doon, at pag-usapan natin yung mga bagay na yon at kung ano nang kinakaharap at ano epekto sa Senado ng pagkaka-aresto ni Jinggoy Estrada. Matatandaan po natin, pero bago po pala yan, huwag niyo po sana kalimutan kayo po mag-subscribe, mag-komento, at mag-like na rin po, magkausap-usap po tayo. Pag-usapan po natin ito, tandaan po natin, si Senador Jinggoy Estrada hindi na po bago patungkol sa proseso ng pagsuko, sa pagkakulong, at sa mga kinakarap niya ngayong katulad na kaso, gaya ng plunder. Matatandaan po natin sa nakalipas na 3 dekada, bawat isang dekada po doon ay may kinaharap siyang plunder case. 2001 dahil po sa weteng, 2014 dahil po sa pork barrel, at ngayon nga pong 2026, ika-3 dekada, ang kinakaharap naman niya ay tungkol sa mga insertion patungkol sa flood control projects. Hindi po tayo natutuwa dahil mayroong isang tao na mawawalan ng kanyang kalayaan. Pero inatutuwa po natin na mayroong investigasyon na magaganap, may paghukom, may paglilitis. Kung siya'y mapawalang bisa, walang problema. Kung siya ay ma-convict, kailangan niya panagutan yung naging desisyon ng korte dahil sa kanyang mga nagawa. Pero sabi po niya doon, balik po tayo sa press briefing po niya kanina, marami po siyang pinunto doon. Una po, sabi niya, mananatili siya sa mayorya sa pamumuno ni Senate President Alan Cayetano. Nilinaw niya na hindi siya aalis sa grupo ni Cayetano, at ganun din, sinabi rin niya na hindi siya tatanggap ng sweldo, pagpapatunay na hindi niya hangad ang mga insentibo bilang isang senador, kundi haharapin niya ang kanyang kaso ng buong tapang dahil sa paniniwala niyang wala siyang kinalaman sa kahit na anumang insertion sa nakaraang flood control issue. At sinabi rin niya na malinaw daw na meron siyang binanggit kanina na magpapatunay daw na wala siyang insertion, pero korte na ang bahala magdesisyon doon kung yung ba ay admissible sa court at yung ba ay gaano kabigat at para bigyan ng timbang ng hukom. Pinahagingan din niya ang ibang mga grupo o administrasyon siguro, ang sinasabi niya, dahil meron siya pinahagingan na kumakausap di umano sa kanya na hindi tutuloy ang kaso kung siya ay babaliktad at sasama sa kabilang grupo, kung siya po ay aalis sa mayorya, ang ibig sabihin. At sabi nga niya, hindi daw siya pumayag, mananatili siya sa mayorya, hindi daw siya magpapa-intimidate, hindi siya magpapatakot, kumbaga, at siya ay lalaban ng patas. Of course, wala naman siguro nga amin dyan kung sino man yung kumakausap sa kanya, kung meron man, pero sabi niya, abangan ang susunod na kabanata. Yung mga bagay na yon, pagpapatunay lang na itong si Jinggoy Estrada at ang kanyang mga kasamahan ay buo ang loob para harapin kung ano man binibintang sa kanila. Sa ngayon po kasi bintang pa lang naman po yan eh. Kaso nga lang, meron na po yung probable cause na nakita. Kaya nga po isang pa yan, at yan ay nalagyan pa ng warrant of arrest. Ang alam nga natin dyan, meron pang high certainty of conviction. Kumbaga, merong malapit-lapit sa katotohanan na conviction ang kakaharapin niya dahil sa bigat ng mga ebidensyang ipinresenta o nakita sa probable cause na kaya nakakitaan sila ng probable cause patungkol dito kay Jinggoy Estrada. Ngayon, ano na po ang magiging epekto niya sa Senado? Tandaan po natin, ang 13 senador sa mayorya ay 12 lang dahil si Bato de la Rosa ay hindi mahagilap.
may kinakaharap na active international warrant of arrest mula sa ICC. Kaya naging 12 lang sila in effect at 11 sa Manoria. Pero sa pagkakataong ito, kung walang leadership change o kung walang tatalon sa Minoria, wala pong leadership change na mangyari dahil tabla po ang numero 11-11. Ang quorum po natin ay 13. Ngayon po, pinag-uusapan po ng mga ilang araw na ang quorum. Pinag-uusapan na kung babababang numero para magkaroon ng quorum at makapagpatuloy ang sesyon, kung nauubos na ang ibang bloke sa Senado dahil sa kanilang mga kinakarap ng mga kaso. Alam niyo po, meron po akong gustong ibahagi sa inyo. Yung Republic Act number 3019, ito po yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Doon po sa batas na yon, dapat po ang isang senador o isang nakaupo na kinasuhan ng graft or bribery or plunder shall be deemed suspended. Dapat po isuspinde. Kapag suspendido po, in effect, hindi po siya senador. Isususpende siya. Dahil sabi rin dun sa 7080 o dun sa anti-plunder law na dapat ang Sandigan Bayan ay isuspindihin itong magiging nasa loob ng kulungan na senador dahil sa kinakaharap na plunder o mga, kasi ang pinag-uusapan dito ay, kung di tayo nagkakamali, 573 million na halaga ng pondo na na-kickback daw di umano ni Senator Estrada. And siya na ang bahalang lumaban sa korte sa mga darating na paglilitis sa kanya. At kung mapatunayan na hindi siya nagnakaw, malamang ma-absolve yan. Pero kung mapatunayan naman na yung bigat ng ebidensya ang ipipresenta laban sa kanya ay makatotohanan na totoo, siguradong convict yan. Ngayon, ano po mangyayari kung hindi isususpinde na Sandigan Bayan ang kanyang pagiging senador, kung hindi bibigang-biga ang Republic Act 3019 at 7080 para sa mga kasong ganyan patungkol sa, tandaan po natin, anti-plunder law at itong Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Kung hindi po siya sususpendehin ng Sandigan Bayan, magkakaroon pa ng 11-11 pa rin in effect doon sa Senado kung hindi magtatalunan ng iba. Sa pagkakataon na yon, mahirap po magkaroon ng boto, mahirap may maipasang batas o may maisulong ang isang grupo dahil hindi mananalo ang bawat isa dahil tabla ang numero 11-11 unless ang isa ay boboto para sa isa sa kabila, magkakaroon ng odd number or hindi magiging pantay ang boto, lalamang ang isa. Pero dahil nga sila ay tabla, ang mangyayari lang dyan, ang parang lumalabas ang worst scenario nga dyan worse than useless, no? Parang useless ang Senado natin kung hindi naman sila makapagbasa ng mga batas dahil laging tabla ang numero. Kahit ang quorum umalis lang ang isang bloke, wala nang quorum Hindi na pwedeng ituloy ang sesyon. Yan ang bigat ng sitwasyon ngayon ng Senado na dapat bigyan ng siguro desisyon ng Korte Suprema kung ano ba pagdating sa impeachment trial ang kailangang bilang ng boto. Sabi po kasi sa konstitusyon natin, 2/3 of all members. Kailangan 2/3 ng all members ang bumotong convicted para ma-convict si Sara Duterte. 24 po ang pananaw po ng iba dahil 24 ang bilang ng senador, dapat daw 16 ang bumotong convicted. Kung hindi naman aabot ng 16, maa-acquit siya dahil 24 ang bilang nila sa senador Alam niyo po, question po yan sa Korte Suprema dapat dahil hindi naman sinabing 16 votes ang kailangan. Kaya hindi sinabing 16 votes ang aking pananaw dahil hindi nila alam anong future. Hindi nila alam kung ano mangyayari. Sabi lang naman of all members. Kung halimbawa may isuspinde o tanggalin o mamatay o tanggalin sa Senado, huwag naman sana mamatay o tanggalin sa Senado, nag-resign o kung ano man. Ang all members ngayon ay hindi 24.
bababa ngayon sa 23 o 22 kung ano kung may mag-resign man, kung may isuspinde o kung ano man. Kaya malinaw ang sinabi doon, 2/3 of all members. Hindi sinabing 16 members of all within the 24 senators. Ang sinabi doon, 2/3 of all members. Kaya magandang tanong yan sa Korte Suprema at sana sa mga susunod ay magkaroon ng linaw, magkaroon ng sagot. Sana may mag-question sa Korte Suprema para linawin ano definition ng of all members. Sa iba kasi pinapahulugan nila 16 dahil 24 nga naman ang senador. Pero hindi nga po ganoon. Paano pag may resigned? Paano kung mayroong patay? Paano kung may suspendido? In effect, hindi sila senador. So ano ngayon ang all members? 24 pa rin? Tingin ko po hindi na. Yun po ang aking opinion doon. Pero dahil nga sa pagkakakulong ni Jingo Estrada o makukulong siya mamaya, on the way po sila ngayon sa CIDG, hindi pa naman siya convicted. Siya po ay surrendered, lilitisin. Pag siya convicted, mas magiging malinaw na siya mawawala sa listahan ng senador dahil malamang sa malamang yan, tatanggalin niya dahil convicted na kung mako-convict man. Yun po ang ating punto. Meron po ako ipopost mamaya patungkol naman po sa paliwanag ko tungkol sa anong magiging sitwasyon kasi may nakita po tayong senaryo na pwede palang mapalitan o matanggal si Alan Cayetano bilang Senate President nang walang papalit sa kanya na Senate President officially dahil walang 13 votes. Iyan po, magandang pag-usapan natin. I-upload ko po yan mamaya. Maraming salamat po. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-comment. Maraming pong salamat sa inyo.